Matagal ng dasal na mag-inang Alvarez na mabigyan pansin sila ng inyong lingkod. Si nanay, ilang buwan nang iniinda ang na-fracture na spine dahil sa aksidente. Habang ang kanyang panganay na anak, na isa pa namang single dad, 2 beses nang na-stroke. Kuha ito noong ma-stroke at isugod sa ospital ang 37 anyos na si Renz. Tulala siya habang tumutulang luha. Hindi naman magkanda o gaga sa pag-aasikaso ang kanyang nanay Marilu. Nakapansin-pansing may brace sa likod. Pinost na mismo ni nanay Marilu ang kanilang sitwasyon sa Facebook. Napaulit-ulit namang tinag ng netizens sa inyong lingkod. Dito sa Caloocan, natagpuan namin ang mag-inang Marilu at Renz. Nakauwi na sila sa ospital. Ngunit si Renz, halos di pa rin makakilos. Habang si nanay Marilu, may brace pa rin sa likod. Higit 2 dekada ng byuda si nanay Marilu matapos atakin sa puso ang kanyang mister. Masakit sa alaala sapagkat nangyari ito sa gitna ng pagtatrabaho ng kanyang asawa sa abroad. Bali, 9 years po siyang nag-abroad. Inatake po yan sa Saudi. Simula noon, mag-isang itinaguyod ni nanay Marilu ang pag-aaral ng 2 anak. Binuhay ko yung mga anak ko sa manicure, maglabada, maglinis ng bahay ng may bahay. Panganay si Ren sa kanilang magkapatid. Sa pamamagitan niya, nabiyayaan si nanay Marilu ng 2 ring mga apo. 17 anyos, nag-asawa na agad. Pero sa amin pa rin siya nakatira. Tapos naghiwalay ho sila ng asawa niya. Yung 2 anak, iniwan ho sa akin. Ako na ho nagpalaki ng mga apo ko. Sa kabila nito, masaya pa rin inako ni nanay Marilu ang pagiging breadwinner ng lumalaki nilang pamilya kahit pa senior citizen na siya ngayon. Bakas naman sa kanyang mga apo ang labis na pasasalamat sa kanilang lola. Mula ng bata po hanggang tumanda po kami para sa pag-aaral po namin. Kung wala po siguro si Lola, siguro po hirap na hirap po kami hanggang ngayon. Hindi po kami mayaman noon, wala po kaming pera, pero uutang po siya ng sandamakmak para lang po may makain kami. Ngunit isang araw, isang malagim na aksidente ang nangyari. Kung nag-service po ako, nag-manicure ako doon sa customer ko dyan sa 9. Eh, sabi niya, gusto ko daw ba nung cabinet, yung ganitong cabinet. Kinuha ko po. Ngayon, nagpatulong ako sa bata. Yung buhatin namin, out-balance po ako sa hagdanan. Tapos pumutok to, tapos nabaliw yung dito ko. Sa loob ng 1 linggo, agaw buhay si nanay Marilu sa ospital. May 30 na po ako dinala doon. Sabi, 50-50 daw ako kasi C1 daw po yung ganito. Bali, 1 week ko akong walang galaw doon, magganyan, di ako makaganyan. Sabi daw, operahan. Sila ako sa ECU, ilang araw ako doon. Nung maka 5 o 6 na araw ako, yun, nagkamalay na ako. Laking pasasalamat ng pamilya ni nanay Marilu na nagkamalay din siya. Nung nasa ICU po si Ma'am, dumaan po talaga ako sa simbahan, nagdasal. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya kasi di po niya talaga pinabayaan si Mama dati. Di po niya kinuha. Kahit po, ano na po yung itsura ni Mama na mukhang mawawala na po talaga. Kaya salamat talaga. Halos 3 buwan pang nagpagaling si nanay Marilu sa ospital. Yun nga lang, aminado ang kanyang pamilya na dahil dito ay napilay din ang mga buhay nila. Hindi kasi sapat ang kinikita ng panganay na si Renz bilang promodizer para sa kanilang lahat. Kaya ang pag-aaral ng mga bata nalagay sa alanganin. Napag-desisyonan ko po na uminto na lang po kasi wala pong magbabantay sa lola ko. Wala po kaming kahit anong perang pumapasok. Kaya bali ang usapan po, wala mo na po mag-aaral. Gladly po, nakakuha naman po ako ng scholarship kay CHED NCR. Naawa po ako dun sa 2 dahil di po nakapag-aral. Binigyan ko kayo ng ulan. Buti na lang, may mga nagmamalasakit sa pamilya.
yung mga kapitbahay namin, binibigyan ako ng ulam, tinatanong mga kapatid ko, binibigyan din ako. Lahat naman po tumulong, kaya gusto kong gumaling talaga. Mahirap din yung manghingi ng manghingi, umasa. Mas masarap po yung maghanap buhay ka. Nang makalabas na ng ospital si Nanay Marilo, nakahinga na rin ng maluwag ang kanyang mga apo. Hindi lang dahil makakapag-aral na sila ulit, kundi dahil hindi rin daw nila kaya na mawala ang kanilang lola. Ayun po, kinakatakot ko po, lalo na po yung kay Lola po. Dahil si Lola po kasi nagpalaki sa amin lahat. So, kung mawawala po si Lola, parang nawalan din po kami ng nanay tsaka tatay. Yun nga lang, 1 buwan pa lang na nakakalabas ng ospital si Nanay Marilo, binulaga sila ng panibagong problema. Sabi, ano daw, masakit daw ulo, nag-break time. Pagka break time niya, kumain siya, no? Bumagsak siya dun sa kainan eh. Nakampay siya ng 12 days yata sa Jose Reyes. Tapos nagpilit po siya lumabas, pero ayaw pa siyang palabasin kasi pagkadaan ng 4 na araw po dito, kain ng kain, natulog, kumain ng sopas, tapos natulog, di na nila magising. Tinakbo ulit nila sa ospital. Paano nga ba malalampasan ni Nanay Marilo at Renz ang kanilang mga sakit? Alamin yan sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Halos 3 buwan lamang ang pagitan na nangyaring mga pagsubok sa buhay ng mag-inang Marilo at Renz. Hangad lamang nila na magbalik ang kanilang lakas upang muling makalaban sa buhay ng patas. Maingat na inalalaya ni Nanay Marilo ang na-stroke na anak niyang si Renz. Kitang-kita na hirap ding kumilo si Nanay Marilo dahil sa kanyang fracture sa gulugod. Itong brace lamang ang nagtutuwid sa kanyang likod. Masakit talagang tingnan, ngunit mas inaalaala ni Nanay Marilo ang kondisyon ni Renz. Wala pa kasi itong 40, subalit grabe ang mga iniinda. Hindi po siya pwedeng iwan. Nung unang atake niya po, nabulag yung isang mata niya. Itong pangalawang atake niya, lumabo yung isa. Tapos di na siya nakapagsalita, di na siya makalakad. Kung tutusin, mas mabuti na raw ngayon ang lagay ni Renz. Dati, kailangan pang idaan sa tubo ang pagkain niya. Ngayon, sumusubok na siyang tumayo. Kita namin sa kanya na gusto niya ring magbigay ng sariling pahayag sa aming staff. Pero Ang naging problema sa ngayon po talaga yung speech therapy at saka sa mata. dahil dito, minabuti na naming ipatingin siya sa isang espesyalista. Siyempre, hindi naman tayo makakapayag na si Renz lang. Inamin din kasi sa amin ni Nanay Marilo na gustong-gusto na niyang makapaghanap buhay muli ng normal. Kasi okay na po kami ganun sa ganung buhay. Hindi naman po kami mayaman. Pero sapat lang po, nakakaraos kami 3 beses kumain kami sa isang araw at nakakapag-aral po sila. Kaya lang, nung mangyari sa akin to, mangyari sa anak to, para po kami napilayan ng paat kamay talaga. Ang ibig sabihin ng C1, yung unang buto sa leeg, nagkaroon po ng bali. Lahat po ng mahahalagang ugat at lahat ng malalaking ugat or tinatawag nating nerves, yun yung nagko-control sa mata, sa paghinga, lahat kasi yun, dumadaan doon sa kanal kung saan makikita yung C1, no? So kapag na-damage mo yung C1, napakalapit kasi noon doon sa malalaking ugat na yon. So maaaring baka may naipit or may natigtas or may na-damage. Aside doon sa C1 na fracture, maaari din na nagkaroon ng damage doon sa mga iba pang importanteng organ ng pasyente. Kaya nagkaroon siya ng ganun kalalang estado nung nangyari yon. Para makabawas sa kanilang alalahanin, binigyan na rin natin sila ng groceries, pati ng dagdag panggastos para sa mga susunod na araw.
Ako dito, napakalaking bagay po nitong tulong niyo sa amin na to. Lalo na po yung speech therapy ng anak ko. Yung pa-check up niya, yung therapy. Maraming po salamat. Hangad namin na makaraos din ang mag-ina mula sa kanilang karamdaman at sa mga kaanak na hindi sila magsawa sa pagbuhos ng atensyon at pagmamahal kina Nanay Marilu at Renz.